Hi guys, we are Terror Banter and I'm your host for today. I am Mark Jeremy Cabog. This is Alexa Canape, Mark Vane Guse, and Kathleen Antiporda. So for today guys, pag-uusapan namin is terrorism here in the Philippines. So sa tingin nyo, ano yung terrorism? Sila yung, for me, sila yung nagamit ng DAS para marinig yung boses nila. Para ma-express yung ano nila, yung parang boses nga, gano'n. Tama. Para kagaya ng sinabi na sa mga gumagamit ng dahas para marinig yung boss nila, para maisa-tinig sa sambayanan. Pero sila din yung ikino-consider na kalaban daw, di ba? Isa sa ikino-consider na kalaban nga. Kasi, syempre, para makuha yung gusto nila, hindi nila yung ginagawa in a right way. Parang ang ginagamit nila ay yung Dahas. Masama. kamay na bakal. Parang lagi sila nananakot. Ginagamit sila mga Nagdudulot sila ng takot sa mga mamamayan. Eh yung alam niyo yung nangyari dun sa sa Marawi ba yun? Balita ko may terrorist organization yata na nag-bomb dun. Ano nangyari dun? Sa Mindanao State University. Ano daw yun, nangyari daw sa gymnasium nga ng university, and then I think may nangyayaring misa, and then Misa siya. 7 a.m. o'clock. Tapos yun. Tapos ang naman, sabi ng mga police doon, di naman daw siya suicide bombing. Parang ang naggawa daw nung bomb na yon ay mga foreign terrorists daw. Pero hindi pa natin alam kung sino-sino. Ano yung gamit nilang bomb dun? Like high explosive or IED, improvised explosive device. Tapos tingin nyo, ano yung mga ilan ba yung may nasawi ba? Yes, sadly, merong 4 na nabawian ng buhay dahil dun sa pangyayari niya noong December 3, 2020. Anong tugon ng government natin? Oh, like I'm Merong mga ang ibang bansa ng parang yung mga ibang bansa na parang gusto niya makadamay sa mga nasabi ng bombing. Tapos marami ding mga Muslims ang nag sila ng mga rally protesta laban sa ano yun, parang parang pinag-usapan nila sa government. Diba? May mga... May mga nag-protest nga na Muslim about doon. Kasi syempre, alam naman natin na mostly sa population ng Mindanao, Marawi is mga Muslim. So syempre, siguro na bumabalik. Syempre, yung nangyari dati. Kasi nangyari dati. We all know what happened back then. So syempre, nag-heal, pero hindi totally nakalimutan. Siyempre, bumabalik yung takot na naramdaman nila na baka mangyari ulit yun, gano'n. Kasi school yun, school. Sa school mismo nangyari. So ano kaya response ng Pangulo natin tungkol doon? Tingin mo, kasi hindi ko napanood yung yung response ni Bongbong. Sa tingin mo, Kat, ano yun? Hindi ko Narinig ko sa na nag-condolence siya, then sinisisi niya yung mga foreign terrorists. Katulad ng sinabi ko. Pero sa tingin nyo, yung di ba sa atin, meron naman mga communist. Makakonsider ba na terrorism yung mga terrorist sa atin? Nanggaling yung sinabi mo sa statement ni Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Roa Duterte. Sinabi nila na ang mga komunista ay isa din sa kalaban ng bayan. Kapantay lang sila ng drug addicts ko, no? Kasi nga, di ba? Ganun nga. So, ayun. Para sa akin is hindi natin maituturing na terrorist ang mga komunista dahil parehas silang maipinaglalaban pero magkaiba sila ng way at magkaiba naman. May iba't ibang naman tayo ng communist. Meron tayo National People's Army na ayun yung nagamit ng dahas. Meron namang CPP na
parang nagamit sila ng democratic, katulad no, kinausap ni President Marcos ang CPP na parang peace, ganun. Peace talks. Pero di ba ang gusto lang naman talaga ng mga komunista ay ma-eradicate or Yung mawala yung social class Tsaka capitalism. Yes, capitalism. Mm. Kasi, totoo naman kung patuloy tayo magpapaalipin sa kapitalista, mag-stay lang tayo dito sa baba. Kung hindi tayo ready tumanggap ng mga pagbabago or kung ano ang pagbabago. Kasi diba, totoo naman, if hindi tayo ready para sa pagbabago or yung mga sa kahit ano mang pagbabago, wala talagang mangyayari sa atin. Kung patuloy tayo magpapaalipin sa kapitalista, sino yung mga nasa baba? Sila pa rin nasa baba. Sino yung nasa taas? Sila na yung patuloy na tataas. So, yung chicken. Pero sa kaya sang-ayon yung kay Bongbong or kay Sara? Kay Bongbong. This time lang ako mag-agree sa kanya. Mali naman kasi yun sa Hindi, di ba yung sabi ni Bongbong, di ba, yung unity? Unity niya. Yes, parang ang unity kay Bongbong is kay President Bongbong Marcos is kasama ang mga communist. So yun guys, makinig kayo sa YouTube and Spotify for our Terror Banter podcast. I'm your host again, Mark Jeremy, and this is Alexa. And wait for the next episode actually. We Yeah. might actually May interview a police officer. here in San Pablo City. Once again, I am Mark Jeremy Cabog. This is Alexandra Canape, Martin Gose, and Kathleen Antiporda. Bye. Subscribe.